Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija patay matapos pagbabarilin malapit sa kanyang bahay. Pagsik ng Super Typhoon Ophel ramdam sa Santa Ana, Cagayan. Mga residente sa coastal barangays sa pilitang inilikas. Mga lugar na posibleng makaranas sa pagbaha at landslide sa Ilocos Norte, binabantayan. At dating Pangulong Emilio Aguinaldo, saan kaya tumira sa Pangasinan sa parehong araw ngayong November 14 noong 1899? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa pinakahuling lagay ng panahon. Naglandfall sa Bagao, Cagayan ang bagyong Ophel kaninang 1:30 ng hapon. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, signal number 4 sa Babuyan Islands, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, pati na sa northeastern portion ng Isabela. Signal number 3 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, northern, central at eastern portions ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa western at southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, pati na ang northern portion ng La Union at Aurora. Ayon sa Pag-asa, posible ang ikalawang landfall sa Babuyan Islands mamayang gabi bago magbago ng direksyon patungo sa silangan ng Taiwan ang bagyo sa weekend. Base naman sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Benguet, Pangasinan, La Union, Abra, Babuyan at Batanes Islands. May matitindi at halos walang tigil na ulan sa Northern Luzon kaya maging alerto. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Bagsik ng bagyong Ophel ramdam sa Santa Ana, Cagayan. Mga residente sa coastal barangays sa pilitang inilikas. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula pa kaninang tanghali hanggang sa mga oras nga na ito ay ramdam na ramdam pa rin ang bagsik ng bagyong Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Sa mga sandaling ito ay napakalakas pa rin ng hangin, napakalakas pa rin ng buhos ng ulan at delikado pa rin ang paglabas sa mga bahay at maging sa mga evacuation center. Buong umagang nagbahay-bahay ang mga opisyal ng barangay sa Palawig sa Santa Ana, Cagayan para abisuhang lumikas ang mga nakatira sa tabing dagat. Ang problema, wala pa halos gustong lumikas sa barangay. Nakikipagmatigasan pang ilang residente dahil kailangan pa rin nilang ayusin ang kanilang mga bahay. Gaya ni Mang Bernard, nabukod sa tinalian ng bahay at nilagyan pa ng malaking lona ang teres para hindi pasukin ang buhangin mula sa dagat. Pag naayos na namin, ma'am, lilikas na po kami. Hindi pa rin agad lumikas si Mang Billy dahil kailangan pa rin niyang ayusin ang kanyang bangka na ginagamit sa kabuhayan. Malapit lang din daw ang evacuation center kaya agad siyang makakapunta kung lalakas na ang bagyo. Mamaya lang ako. Unahin namin yung mga bangka namin muna. Ilang sandali pa, kasama na ng mga opisyal ng barangay at LGU ang kapulisan. Isinama na nila ang mga bata, senior citizen, mga kababaihan at maging ang mga buntis. Dapat huwag matigas ang ulo. Mga kalugaran, kabaranggayan. Yung mga tao kasi saka lang sila nagpaparescue pag kasagsagan na ng bagyo. Kagaya po nung nakaraan na nung nagliparan ng mga yero, mga debris, ay saka sila panay tawag, ang daming tawag, may nangingiyak na.
bago magtanghali kanina nang magsimulang maranasan ang malakas na buhos ng ulan at hanging dala ng bagyong Ophel. Sunod-sunod nang dumating ang mga evacuees sa Barangay San Vicente. Mahigit 30 pamilya mula sa IP community ang lumikas dahil sa takot sa epekto ng bagyo. Medyo natatakotan kami doon sa nanggalingan namin kaya pumunta kami rito. Salamat naman mga official naman dito at tinutulungan na sinusuportahan na kami dito. Problema ng Barangay San Vicente ang kakulangan ng mga silid na magsisilbing evacuation center. Matapos kasing manalasa ang bagyong Marcel noong nakaraang linggo ay nasira ang karamihan sa classroom na nagsisilbing evacuation center. Ang resulta, siksikan sa loob ng mga evacuation center, lalo pat mahigit sa 200 na pamilya ang lumikas ngayong araw. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi, malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami, basta safe lang kami. Yun na yung ginawa namin, ma'am. Mag-aalauna ng hapon nang maranasan ang bagsik ng bagyong Ophel sa bayan. Halos mabali ang mga sanga ng punong kahoy sa lakas ng hangin na tila sumisipol pa. Mag-aalas 2 na ng hapon mga kapuso at ramdam na yung epekto ng Super Typhoon Ophel dito sa bayan ng Santa Ana. Kung tutuusin mga kapuso, hindi naligtas na lumabas pa ng kalsada pero dahil marami pa rin yung mga residenteng hindi lumikas kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa yung rescue operation na isinasagawa ng otoridad sa ngayon. Sa lakas ng hangin, halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Ganon din ang mga yero sa multipurpose center. Dahil sa lakas ng hangin, nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa bayan. Chris, simula kaninang tanghali ay wala ng supply ng kuryente sa 8 bayan sa probinsya ng Cagayan. Kabilang dyan ang bayan ng Abulog, Enrile, Alcala, Ballesteros, Apari, Peña Blanca at maging sa bayan ng Santa Ana dahil na rin sa napakalakas na hanging dala ng bagyong Ophel. Sa ngayon, nasa 4,768 families, katumbas ng 16,811 na individual ang nasa mga evacuation center. Pero ayon sa PDRRMO, posibleng mas mataas pa yung total numbers ng mga evacuee dahil marami pang bayan ang hindi nakapag-submit ng report sa PDRRMO dahil may mga ilang bayan din, Chris, ang wala ng linya ng komunikasyon o hirap na yung signal sa cellphone. At sa ngayon, Chris, ang panawagan nga ng otoridad sa ating mga kababayan ay iwasan munang lumabas ngayong gabi, delikado pa, hindi pa safe dahil napakalakas ng hangin, mahirap dahil alam mo, baka mamaya sa kanilang paglabas sa kanilang bahay ay may mga lumilipad na yero, sanga ng punong kahoy, kable ng kuryente. Kaya ang panawagan ng otoridad, mag-ingat po ngayong gabi, iwasang lumabas ng bahay at syempre manalangin na mapagtagumpayan natin ang banta ng bagyong Ophel. Chris? Maraming salamat at ingat din kayo. Jasmine Gabriel Galban. Samantala, Kalasyaw MDRRMO inalerto ang mga residente sa low-lying barangays dahil sa posibleng epekto ng bagyong Ophel at bagyong Pepito. Naka-alerto CJ Turida. Pagandang natin itong bagyo ng darating kasi medyo may kalakasan. Nagbabahay-bahay ang mga opisyal ng Barangay Lasip sa Kalasyaw, Pangasinan upang paalalahanan ang mga residente sa banta ng bagyong Ophel at Pepito. Isa ang lasip sa 11 bahaing barangay sa bayan tuwing maulan ang panahon o may bagyo. Nakahanda ang mga kagamitan ng BDRRMC sa posibleng epekto ng bagyo. Lalo't 100% bahagi ng barangay ang nakararanas ng baha tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Pag 2 araw ng ulan, talagang baha na dito kasi mababang lugar dito. Ang 64 anyos na si Tatay Reynaldo, inilagay na raw ang kanilang mga gamit sa mataas na bahagi ng kanilang bahay upang hindi abutin ng baha. Sanay na raw sila dahil 2 hanggang 3 beses kada taon nararanasan ang baha sa kanilang barangay. Doon sa Bandaron, nagpasulo, pero dito sa amin sa Pusod. Nakahanda na rin ang mga equipment ng MDRRMO kung kinakailangan. Binabantayan din ang antas ng Marusay River. Manatili pa rin po tayong nakahanda at alerto, kaya ugaliin po natin na nakaantabay po tayo sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan po tayo sa mga otoridad. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha at landslide sa Pagudpud, Ilocos Norte, binabantayan. Tutukan sa ulat ni Glam Calicdan Dizon.
Hindi pa nakababangon ang mga residente sa Pagudpud, Ilocos Norte sa pinsala ng mga nagdaang bagyo. Heto at may isa na namang bagyo, ang bagyong Ophel. Bakas pa ang pinsalang iniwan ng nagdaang bagyong Marce sa ilang paaralan gaya sa Pasaleng Elementary School. Ang reading center ng paaralan nasira. Wasak din ang klinik ng paaralan. Nasira mula sa bubong, dingding, pati ang mga gamit sa loob. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Pag kinakatakot namin baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am? Siyempre kawawa po yung mga bata. Ngayon nakaalerto ang lokal na pamahalaan sa bagyong Ophel. Binabantayan nila ang Barangay Pasaleng at Barangay Pansyan kung saan may mga lugar na flood prone at landslide prone. Dahil sa coastal area o tabing dagat, delikado rin dito dahil sa storm surge o daluyong. 5% pa sa mga lugar sa bayan ang walang kuryente ayon sa MDRRMO. The Emergency Operations Center of the Municipality of Pagudpud is now activated po. And we are monitoring the situation po dito sa aming bayan. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Ilang shed owners naman sa Tondaligan Beach ang sinamantalang maglinis habang wala pang direktang epekto ang bagyong Ophel sa lungsod. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Maaliwalas ang panahon sa Tondaligan Beach sa bahagi ng Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Mag-aalas 10 kaninang umaga. Abala ang ilang shed owners sa paglilinis ng kanilang pwesto habang wala pang direktang epekto ang bagyong Ophel sa Pangasinan. Umaasa ang ilang shed owner na makababawi sa kita sa susunod na buwan. Sa ngayon po, naglilinis pa lang kami ng cottages kasi medyo hindi pa naman po apektado yung natin ngayon sa bagyo. Pero siguro pag lumakas naman na, na lang namin yung mga cottage namin para at least safe pag kung halimbawa tumaas yung ng alon. Ang ilang beachgoer, sinamantalang maaliwalas na panahon upang mamasyal sa dagat. Very nice. It's I normally didn't see such long beaches because our beaches are smaller. Gusto lang po namin mag-unwind, breather lang po ba, yung makahinga lang po after po ng exam. Kahit wala pang direktang epekto ang bagyo sa Pangasinan, naka-alerto ang Dagupan City LGU maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa banta ng bagyong Ophel at ang pagpasok ng bagyong Pepito. Medyo mainit, may araw. Pero prepared po ang ating lahat na members ng CDRMC team. Kaya kung napansin nyo, isang tawag lang namin kahit na 30 minutes before, 1 hour before, nandyan. At nagko-convene po agad. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nananatili sa 13 evacuation centers ang mahigit sa 300 pamilya sa Ilagan City sa Isabela. Ang iba hindi na pinayagang makabalik sa kani-kanilang mga bahay lalo na yung nakatira sa mabababang lugar at tabing ilog. Sabi ng mga residente, pang-4 na araw na nila sa evacuation center. Maging ang mga alagang hayop tulad ng baka at kalabaw ay inilikas matapos na lumubog ang ilang taniman. Hindi pa rin madaanan ng Bacolod Bridge dahil sa umapaw na Pinakawan River. Naka-red alert status ang Emergency Operations Center ng Dalawigan. Mahigpit na binabantayan ang mga coastal municipalities gaya ng Palanan, Dibilacan, Macunacon at Dinapigue dahil sa banta ng storm surge. Lumikas na rin ang mga residente roon. Isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija patay matapos na pagbabarilin malapit sa kanyang bahay. Tutukan sa report. Patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek malapit mismo sa kanyang bahay sa barangay Don Mariano Marcos, Jaén, Nueva Ecija, mag-aalas 12 ng hating gabi noong Martes. Kinilala ang biktima na si Mark Vic Pascual, 41 anyos. Si Pascual ay 3-term barangay kagawad at kakaupo lamang bilang punong barangay nitong nakaraang barangay and SK elections. Sa salaysay ng isang saksi, nakaupo sa harapan ng isang establishmento ang biktima kasama ang mga bantay bayan para sa kanilang routine duty sa barangay. Pero habang nagkwekwentuhan, isang kotse umano ang
ang biglang huminto sa kanilang harapan at pinagbabaril ang biktima gamit ang pinaniniwalaang caliber 9mm na baril. Alas 11:45. Nag-istampe muna kami sa pupuan namin. May coaching pumunta doon sa amin doon, may pesto rin namin doon. Hindi po namin natanda kung anong kulay kotse kasi nataranta na rin po kami sir. Tapos biglang pumutok, tak-tak, gano'n ang nangyari po siya. Bumulagta sa sahig ang biktima dahil na rin sa dami ng tama ng bala ng baril na tinamo niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabilis namang tumakas ang mga sospek sa hindi malamang direksyon. Nadala pa sa ospital ang biktima subalit agad idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ligtas naman ang mga kasama ng biktima. Hinggil dito, mariing kinundina ng lokal na pamahalaan ng insidente. Sana naman maging patas kayo. Kami ay magbibigay ng pabuya at makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa naturang krimen. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima, maging ang mga otoridad ay hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Dakong alas 7 na umaga kahapon nang makita ng isang construction worker ang nakahandusay sa isang pribadong daan na sakop ng Barangay 2, Lawag City, ang bangkay ng lalaki na wala ng buhay. Nakilala ang biktima na si Domingo Ansagay, edad 69, at residente ng Barangay Kaawakan, Lawag City. Nakitaan ng sugat sa ulo ang biktima. Hindi pa matukoy ng pulisya ang bagay na nagamit sa pagpaslang sa biktima. Hinihintay ang desisyon ng kaanak ng biktima para maisagawa ang autopsy sa bangkay. Base naman sa paunang investigasyon, nakipag-inuman pa ang biktima gabi bago natagpuan ang kanyang bangkay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pasintabi po, naagnas na nang matagpuan ng mga otoridad kahapon ang palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki na napaulat na nawawala noong October 25 sa Igig, Cagayan. Noong kasagsagan ng Bagyong Christine matapos na tumalon sa Cagayan River upang kunin ang naaanod umanong troso. Natagpuan ang bangkay sa boundary ng Barangay Abolo at Unag sa bayan ng Amulong matapos makita ng isang residente. Agad nakipag-ugnayan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team sa bayan ng Igig at dito mismong kinilala ng pamilya ang biktima dahil sa kanyang suot. Samantala, pansamantalang itinigil ang search and rescue operation ng MDRRMO Amulong dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Cagayan River, hinggil sa napaulat na magkasunod na insidente ng pagkalunod noong Martes. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kabilang dyan ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Gayon din ang Magat Dam sa Isabela. Sa dam water level update ng Pag-asa, as of 8 a.m. kanina, tig-isang gate ng Ambuklaw at Binga Dam ang nakabukas sa taas na 0.50 meters, habang 3 meters naman ang nakabukas sa dalawang gates ng Magat Dam. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Sa ibang balita, life-size Santa Claus at figurines mabenta na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Tunghayan sa report. Buhay na ang bentahan ng mga Christmas decoration tulad ng life-size Santa Claus, Christmas nativity scene, Christmas tree, maging ang figurines, mabenta na rin ngayon. Ito ang pinagkakakitaan ngayon ng 34 anyos na si Nash La Figuera. Unang-una po inagaan para para maganda sa mata. Tapos pangalawa para makabenta din po. Nakaka-good vibes daw ang mga dekorasyon sa ilang dumadaan, maging sa kanyang mga customer. Sa ngayon, umaabot sa 750 hanggang 10,500 pesos ang presyo ng mga Christmas decoration, depende sa laki at disenyo. Talagang maramdaman kasi pagtingin ko na maaakit ka na para bumili. Oo nga talagang ramdam na talaga. Kaya na ganitong may bagyo-bagyo, may kahirapan, gusto mo rin para gumanda rin ng pakiramdam mo. Gawa sa fiberglass ang mga Christmas display. Ito po kasi mga gamit namin ay matibay kahit maulanan, maarawan.
Nagpaalala naman ng otoridad na siguraduhing ligtas at dekalidad ang mga bibilhing Christmas decoration upang maiwasan ng anumang sakuna. Meron po tayong schedule for that, ma'am. Pag-check po dun po sa mga suppliers and retailers po ng mga ganyang products. Check po natin kung duwag na po sa quality control. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kakaunting supply ng isda at ilang seafood sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City nararanasan ng ilang negosyante. Sundan sa report. Pahirapan ng ilang negosyante sa pagkuha ng supply ng isda at ilang seafoods sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Hirap din daw sa pagpalaot ang mga mangingisda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Kaya kakaunti lang ang ibinabagsak na supply ng isda at seafoods sa Magsaysay Fish Market. Kunti lang ngayon. Kasi nga, bagyo-bagyo. Kunti lang yung nakukuha nila. Hindi rin daw makapagtaas ng presyo ang mga negosyante dahil matumal daw ang bentahan. Pag may bantang bagyo po, lalo pag ulan-ulan mahirap. Tapos wala pang buyer, sobra. Ang ilang mamimili, batid na kakaunti lang ang kanilang nabibiling supply ng isda sa Magsaysay Fish Market. Opo, pahirapan po, kaya lang kakayanin po pang araw-araw po talaga. Patuloy naman ang monitoring ng otoridad sa kalakalan ng isda at iba pang seafood sa pamilihan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Solar power innovation sa mga establisimento sa Pampanga isinusulong para maprotektahan ang kalikasan. Silipin sa report. Makabago at mas energy-efficient power source ang isinusulong ngayon sa mga establishmento sa lalawigan ng Pampanga. Sa Angeles City, isang mall ang nag-shift sa paggamit ng solar renewable energy. Imbis na kumuha ng enerhiya mula sa electric companies na gumagamit ng coal energy. Paraan daw nila ito upang pangalagaan at ipreserba ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. I think you would be remiss if you don't try and look for greener alternatives that help the bottom line. Electricity has gotten more expensive over the years, so it behooves every company to look at alternative electricity supplies, and rooftop solar makes the most sense in our book. Batay sa pananaliksik ng mga eksperto, ang paglipat ng mga malalaking establishmento sa renewable energy ay kayang makabawas sa pag-produce ng nasa mahigit 4,000 tons ng carbon dioxide kada taon. Kaya rin nitong makabawas sa bill ng kuryente ng 30 hanggang 35%. Future for adaptation to this disruptive technology is very promising. We are now putting more significance to the environmental benefits. No? This is also similar to like planting or growing tree seedlings, 67,107 of them, if I'm not mistaken, no? In 10 years. Bukod sa benepisyo na kaya nitong ibigay sa mga consumer, pwede rin itong makabawas ng halos 30,000 tons ng coal importation sa loob ng 20 taon. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Pagtira ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa Calasiao, Pangasinan noong November 14, 1899, ginunita ng NHCA at LGU. Naritong report. Buwan ng Nobyembre noong 1899, bumiyahe sa Calasiao, Pangasinan ang nooy pinuno ng Philippine Revolution kontra sa mga Espanyol at Amerikano na si Emilio Aguinaldo. Sumakay siya sa tren patungong Calasiao matapos ilipat ang kanilang kampo sa Bayambang, Pangasinan. Namalagi siya sa gusali at plaza ng simbahan ng Calasiao kasama ang kanyang hukbo habang ipinagtatanggol ang kalayaan at pagkabansa ng mga Pilipino noong November 14, 1899. Patunay ang National Historical Marker na ito na ipinatayo sa mismong harapang bahagi ng munisipyo ng Calasiao. 1, 2,
3. Alam niyo po ba kung ano ang kinain ng ating minamahal na Pangulo dito sa bayan ng Kalasyaw? Ang kinain po ng ating mahal na Pangulo ay nilagang manok na may asparagus. At meron po siyang pansit henoy. Ang panandang pangkasaysayang ito ay pinasinayaan bilang ambag sa paggunita sa ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Nang mapadaan po si Emilio Aguinaldo sa pamayanan ito, 125 taon nang nakararaan, hinahabol siya ng mga Amerikano upang dakpin at kitlin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Base sa kasaysayan, mula sa Kalasyaw, lumipat si Cam Yong sa Santa Barbara upang takasan ang puwersa ng mga Amerikano. Bitbit ni Aguinaldo ang puso't damdamin ng mga Pilipino sa kanyang hindi pagsuko sa mga bagong mananakop. Nalusutan na Aguinaldo ang mga Amerikano sa pamamagitan ng pagdaan sa kabundukan papuntang La Union. 1896 nang maging leader ng Philippine Revolution kontra Espanya si Cam Yong. Naging pangulo siya ng Pilipinas noong 1898. Ang ipinakitang paninindigan, kagitingan at pag-asa ng Aguinaldo at pwersang Pilipino ay nararapat lamang daw na ipagmalaki. At kailangan din protektahan ng bawat Pilipino ang pagiging isang malayang bansa. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso, panuorin natin ang GMA Christmas Station ID 2024. Dahil ganito ang Pasko.
you mga kapuso. Maligayang Pasko. Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Maraming salamat mga kapuso. Merry Christmas. Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Thank you mga kapuso. Merry Christmas mga kapuso. Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Merry Christmas mga kapuso. Mga kapuso, minsan po sa isang taon sa isang pambihirang pagkakataon ay nagsasama-sama ang mga pinakamalalaking bituin, executives at mga personalidad ng GMA para po magpasalamat sa inyo sa pamamagitan ng Christmas Station ID 2024. Mensahe po namin siyempre ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan na siyang tunay na diwa ng Paskong Pinoy, anong bagyo man ang dumaan. At mga kapuso, 41 days na lamang po. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.